Delikadesa ba sa media ang hinahanap ni Pasig City Mayor Vico Soto? Kamusta naman kaya ang tanggapan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at mga executive ng GMA7 at ABS-CBN? Hindi ba't kamakailan lang ay nakabulyang pa sa mga pahayagan ang larawan ni na Lisa Araneta Marcos, GMA Senior Vice President Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President and Head Joy Marcelo, ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, and ABS-CBN COO Cory Vidanes. Kasama nila sa larawang ito si Dina Tantoco, ang self-confess sa LA Police na gumamit sila ng ipinagbabawal na G bago pa may mangyaring masama sa mister nitong si Paulo Tantoco. Nangyari ang pagkakasawi ni Paulo dahil sa overdose noon pang March 2025. At 5 buwan na ang nakalipas ay nananatili pa rin sa pwesto si Dina Tantoco na siyang Deputy Social Secretary ng Office of the President at sanggang dikit ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Take note Deputy Social Secretary ni Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos na kapwa hinahamon ng sambayan ng Pilipino na magpasailalim sa hair follicle drug test, ngunit hanggang ngayon ay patuloy silang tumatanggi at umiiwas hinggil sa drug test challenge. Nito lamang nakalipas na araw ay lumabas ang di umano'y paghit-hit ng Mary Jane ng aktres na si Nadia Montenegro sa loob ng gusali ng Senate. Si Nadia ay political officer ni Senator Robin Padilla. Nagdulot ng kontrobersya ang Mary Jane issue sa Senate, na humantong din sa pagpapasailalim ng drug test ni Senator Mig Zubiri sa ng kanyang mga staff para voluntaryo sila magpasailalim sa drug test. Labas pa rito ang pag-ayon ni na Senate President at Minority Leader Tito Soto na dapat magkaroon na rin ng mandatory random drug test sa lahat ng Senate officials and employees. Sabi pa nga ni Senador Robin Padilla, dapat lahat ng government officials, mga pamataas na opisyales o mababang empleyado ay magpasailalim sa hair follicle drug test para matiyak sa sambayan ng Pilipino na lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na nagbibigay serbisyo sa ating mga Pilipino ay hindi gumagamit ng illegal na substance. Si Miss Nadia, bagaman itinanggi ang paratang sa kanya na gumagamit siya ng ipinagbabawal na G, ay kagad naman nag-resign bilang Senate employee, hindi dahil guilty sa paggitit ng Mary Jane, kundi para hindi na rin pumangit palalo ang image ng Senado. Ang aksyong ito ni Miss Nadia ay nangyari sa loob lamang ng 2 hanggang 3 araw simula nang sumabog ang issue nung nangangamoy na Mary Jane sa Senate building. Pero sa kaso po ni Dina Tantoco na may 5 buwan nang pinag-uusapan ang paggamit ng white powdery substance kasama ang paghitit ng Mary Jane ay baliwala lamang sa kanya at sa palasyo mismo. Higit lalo sa tanggapan ni Marcos Jr. na bilang Pangulo ng Bansa at sa asawa niyang si First Lady Lisa Araneta Marcos. Dapat ngayon ay isungal-ngal natin sa kanila yung binitawang salita ni Marcos Jr. na mahiya naman kayo, magpa-hair follicle drug test kayo. Tapos itong ABS-CBN at GMA7 talagang may gana pa makipag-meeting kasama si Lisa and Dina, sa picture po, pagmasdan niyo yung picture. Para raw ito sa isang espesyal na palabas para sa sambayan ng Pilipino. Alam nyo, kahit anong entertainment pa ang gawin nyo, mas entertaining po na masiguro ninyo na ang mga transaksyon ninyo sa gobyerno ay malinis sa paggamit ng ipinagbabawal na G. Nagagalit si Vico Soto sa mga broadcaster na nagpapabayad umano ng 10 million pesos para lamang ma-interview ang ilang personalidad na sangkot sa anomalya, lalo na sa flood control project. Pero sa totoo lang, mas kagalit-galit po ang mga executive ng TV network na tila kinukonsinti ang paggamit ng ipinagbabawal na G sa mga government officials. Nasa ng inyong ethics at nasa ng inyong moral obligations. Ito po ang tiyop ni Puri na pansamantalang nag-iiwan uli ng paalam, sayonara at adios mga amigos.